Okay, goody guys, no? So, naturo na natin guys ay yung continuity, no? Ngayon, ang pag-uusapan naman natin, yung resistance, no? Kung paano natin iset yung ating tester sa resistance, no? Kasi nga ang resistance guys, ginagamit natin sa pagtitest ng mga motor. Basta lahat ng mga motor guys, resistance po ang ginagamit natin sa pag-check, no? So, yung mga sensor, yan, resistance po ang gamit natin, no? So, ngayon, ito muna, no? Itong isang tester, kung mayroon kayo nito, no? So, ang resistance nito, guys, ito, no? Yung 200, yan, 2,000, 20K, yan, 200K, tapos, yan, may 2,000K, no? So, yun po yung resistance. Kaso, pag ito yung gamit nyo, kailangan ma-identify nyo yung susukatan nyo, kung anong value mayroon siya, anong resistance mayroon siya. Kasi nga, kapag ang susukatin nyo ay 20K pataas, dapat dito ka sa 2,000K nakatutok dito, no? Yan. Pero kung 2,000K, pero kung ang susukatin mo lang ay below 200 ohms ang sukatin mo, so dito mo lang siya itutok. Yan. So medyo mahirapan ka, no, kung ito ang tester ang gagamitin mo, no? Pagka ikaw ay hindi pa talaga marunong kung ano ang paggamit ng resistance, no? Ayan. So ganun din ito, guys, no? Ito, no? Ayan. So, ang resistance nito, dito rin nagsisimula yan, no? Yan, no? Sa 10. Times 10, times 100. Yan. Times, ito. Yan, guys. Ayan, may times 10. May times 100. No? May times 1K. Ayan. Ayan, 10K. No? So, dapat alam mo yung susukatin mo kung anong resistance mayroon siya. So, medyo malilito ka dito kung ikaw ay baguhan or nagdi-DIY, no? Kaya ang suggest ko po, no, kung kayo ay mag-DIY, bumili kayo ng digital na tester, yung tulad nito, no? So, ito kasi, pag iset mo siya, ayan, oh. Yan. So, ilawan natin. Ayan. Kung makikita nyo, yung aim na yan, oh. Aim, yan, yung aim na sign, tapos parang headset. Yan po ay resistance, no? Yan po yung sign ng resistance, no? So, ngayon, pag ito kasi guys, automatic na ito, no? Kumbaga, automatic na siya, no? Kung anong resistance ang kukunin mo, automatic mababasa niya na, no? So, tulad nito guys, no? So, ang pag-test natin sa mga sensor natin sa water level ng washing machine, tulad nito, no? Itong water level, no? Di ba? Lagi tayo nagkakaproblema sa testing nito. So, ang ginagamit dito guys, resistance, no? So, sukatin natin to guys, no? Ayan, no? Sukatin natin ang resistance. Ayan, kung mapansin nyo guys, ayan, no? 22.6 yung kanyang resistance value, no? So, ibig sabihin, good itong sensor na ginagamit natin, no? Ayan, no? 26.6, no? 22.6, no? So, ito yung resistance value ng sensor, no? So, yun po ang resistance. Dapat naka-aim, tapos yung headset na sign yung inyong susukatin, no? So, ito isa, sensor din ito ng LG, sukatin natin. Ayan, 22.2, no? So, ibig sabihin, okay pa ito, no? Ayan. So, ang nababasa natin, guys, ohms. Ayan, no, yung parang headset. Ohms yan. No? So, ngayon, kapag ito ang tester gagamitin nyo, itong isa na ito, no? So, pwede nyo siyang ilagay dito sa 200, no? Ayan, no? Ayan. Sa 200 nyo siya ilagay. Tapos, pwede nyo nang masukat yung kanyang resistance, no? Ayan, ito. Sukatin natin. Ayan. So, kung mapansin nyo na ito siya, 23.6, no? Ayan. 23.6, no? So, pasok pa rin naman siya. Good pa rin. Ayan, no? So, ito yung isa. Tingnan natin dito kung anong reading makuha niya dito. Ayan. 23.6, no? So, yung sukat nito, same lang, no? So, pwede mo siyang ilagay dito. Ngayon, pag ito ang gamit mo, guys, no? Ito, medyo mahirapan ka, no? Kasi, dahil ohm siya, times 10 natin. So, dito natin lagay sa times 10. No? Tingnan natin yung palo niya. Times 10. Yan. Tingnan natin yung palo. Ayan, yan, oh. Times 10. Ayan. So, dito, mahirapan kayo mag-identify kung good or bad ang sensor, no? Na sinusukat nyo. Ayan. Ayan. So, kung times 100 natin, tingnan natin. Ayan. Palo siya. So, kung i-times 1 mo siya, ayan, continuity siya, pero may palo din siya. Wala siyang, ayan, no? Hindi niya mabasa pag times 1 lang. So, dapat dito ka sa times 10. Ayan. So, yan ang reading niya. Ayan, oh.
times 10. No, kung analog yung gamit mo. Ayan. Yan. So, medyo ano guys, no, kapag ito yung tester mo, pag sa resistance, no, kung ikaw ay baguhan pa lang, ikaw ay baguhan nagdi-DIY, no? So, medyo malilito ka dito guys, mahirapan ka dito. Kung ikaw ay DIY lang, tas baguhan ka lang sa paggamit ng tester, huwag kang gumamit ng ganito, no? Kasi mahirapan ka, no? Itong analog, no? So, ito naman, kailangan alam mo lang kung anong susukatin mo, no? Kailangan alam mo lang para maitutok mo siya sa tamang sukat, no? Pero kung gusto nyo talagang wala na kayong kahirap-hirap guys, yung mga ganito ang bilhin nyo, no? Yung mga automatic na, no? Na pag-iset mo siya sa ohms, automatic na, lalabas na yan kung anong resistance value yung nababasa ng tester, no? So, yun lang po ang kagandahan sa ganito, no? Ayan. So, sukati ulit natin to, ayan. Ayan, 22.9, no? So, ayan. Nagbabago-bago yung resistance value niya, no? Ayan. So, ito, so point lang naman yan. 22.2, no? So, yun. So, yun, no? So, ito guys, ano siya, no? Mas maganda to sa mga nagdi-DIY, no? Ayan. So, yun, no? So, ganun po ang pagsukat ng resistance, no? Sa mga inlet valve, resistance din gamit natin dyan. Sa sensor resistance, no? Kaya, alam nyo na guys, pag sinabi nating resistance, alam nyo na kung saan nyo itutok ang inyong mga tester, no? Pagka-resistance. So, susunod guys, no? May, ang pag-ano naman natin, tuturo naman natin, yung sa capacitance, no? Yung sa kapasitor, no? Yung pag-check ng kapasitor, no? So, para lang ito guys sa mga baguhan, no? So, hindi pa talaga alam gumamit ng tester, no? Panoorin nyo lang ito, no? Para magkaroon kayo ng idea, no? So, okay. Thank you. Bye-bye.